Ano masasabi mo doon, attorney, sa pagsabi ni Jasmine Cortez na dugyot nga daw po? Eh, yun lang ba masasabi niya? Eh, sagot din naman sana niya na may sustansya. Yun lang masasabi niya, dugyot ka. Eh, pinapakita niya kung sino dugyot, ano? Ano naman ako sinasabing masama eh, di ba? Correct. Sabi, bakit sila nagpo-post ng gano'n? Baka magagalit sila, di ba? Yun lang ang akin. At saka ano bang sinabi ko? Sabi ko lang, hindi krimen yung mag-isip ka kahit anong isipin mo. Oh, aminin na natin, real talk. Minsan may gusto tayo sakalin, eh, di ba? Oh, pero pag hindi natin ginawa, wala yun. Freedom of thought is absolute. Freedom of action ang may limitasyon. Oh, di ba? Kaya yun lang, in relation dito sa binibintang nila kay Vice President Sara na dapat daw panagutin doon sa iniisip. Iniisip lang naman eh. Kung pwedeng makulong sa iniisip, lahat tayo nasa kulungan. Po tayo magtanong, ano pong pangalan po natin at taga saan po? Kami Santiago po, Barangay Santos. Yung question ko, okay lang po is medyo related sa mga rules. Okay, kasi yung mga pag-usapan na tanong, it's already written here. So ito alam na natin parati akong nanonood ng mga videos, alam na yung mga kailangan yung gagawin. For example, bigyan ni Congressman kayo po ay nanalo. May nalang naman po natin kung ano yung current situation ng politics dito sa Antipolo. Okay, so, what are you expecting if you became the congressman? And marami sa kanila ang hindi kaalyado. Okay, so marami akong nakita na after nung naitaas ang kamay, medyo tumahimik. Okay, so ano po ba yung magiging stand ninyo? For example, meron akong salita ni Congressman Pulong Duterte is kahit hindi sila bigyan ng budget, tatakbo yung syudad. Okay. So ano ba yung pwede natin ma-expect or ano ba expectations nyo kasi pwede kayong pag-initan. Okay? Marami. Nung last na pumoto ako ng mayor, I think wala pa yata kayo kung sino na lang yung binoto ko eh, basta huwag lang yung nakaupo. Pero ngayon, ano ba yung expectations niyo na halimbawa manalo kayo ng congressman, you are still aligned kung ano yung yung Attorney Mark Tolentino, alam niyo na po kasi hindi ko na-direktahin, no? Kasi ano tayo eh, kaya nga, I'm not a Filipino for natin. Ilalaban natin kung ano yung mga huwag naman sana after mataas ng kamay at manalo kayo, bigla kayong tatahimik dun sa current situation natin. Ilang congressman na lang ang lumalaban ngayon. Nakita nyo naman, isa lang yung Congressman Bong Sintay lang yung nag-no dun sa impeachment. Okay? So, medyo mahirap yung papasukin ninyo kasi marami po sila. Pero okay lang yun, marami sila basta nasa tama ko tayo. Yun lang po. Thank you po, Kuya Ramil. Kuya Ramil, lalapit na po ako kasi mas gusto ko nakikita kayo ng malapit. Ano po. Kaya nga po yung ating programa, iraramdaman dapat, mararamdaman ng mamamayan. Totoo po kayo na ang bansa natin ay mayroong politika. Hindi natin maiwasan dahil ang politika ay leadership. Hanggat may leader, may politika. Pero kailangan nating tayuan ang isang politikang makabubuti sa mamamayan. May sinabihan po sa amin sa Batangas, no, ako ay bata pa, lagi sabi ng mga matatanda, anak, kapag nag-aaway ang dalawang toro, ang natitira na lamang sa gitna ay bisiro. Alam niyo po ang ibig sabihin, no? Kapag ang mga opisyales
mga politiko, mga kawani ng gobyerno ay away dito, away doon, para tang dito, para tang doon. Masakit yun. At hindi nakakabuti sa isang mamamayang Pilipino. Dapat sana ang pag-aawayan ay ikabubuti ng ating bansa. Ano yun? Pag-aawayan natin na resolbahan ang tungkol sa kahirapan. Ang kahirapan ang nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Pag-awayan natin ang resolbahin ang tungkol sa korupsyon. Dahil ang korupsyon ang kumititil sa ating mga pangarap. Pag-awayin natin ang tungkol sa kalayaan. Ang kalayaan ng pagiging Pilipino. Magmahalan ang pagiging Pilipino. Alam niyo po, ang nangyayari ngayon sa ating bansa, bunsod na rin ng grupong politika. Hindi po talagang makakatulong bilang mamamayan. Gaya ng sinabi ko. Pag nag-away ang dalawang malaking toro, nagsuwagan, nag-away, nagbalyahan, sino ang naapektuhan? Maliliit na mamamayan na walang kakayanan para ilaban ang sarili sa gitna ng kahirapan. Bilang Pilipino, ang itataguyod ko at isusulong ko ay ang kapangalan ng mga mamamayan Pilipino. Pangalan naman po natin si Kong. At bilang Pilipino, doon tayo sa mas makabubuti para sa mga Antipolo. I represent the 2nd District of Antipolo. Bibigyan ko ng pahalaga ang distrito na bibigyan ako ng boses sa Kongreso. Ako'y kakatawanin at kakatawanin ko ang bawat Antipoleño. Hindi ko kayo iiwan. Ipaglalaban ko ang karapatan at pangangailangan ng 2nd District ng Kongreso sa lungsod ng Antipolo. Sana po, ako po ay inyong maintindihan. Yung impeachment na nangyayari ngayon, kailangan by due process. Hindi pwedeng akusasyon, aligasyon na walang tama at hindi dinadaan sa proseso. Bilang mga Pilipino, meron tayong konstitusyon na dapat yan ang ating saligang batas, ang ating konstitusyon, ang pinakamataas na dapat nating sundin at dyan tayo mag-uusap kung tama at nasasaad sa konstitusyon. Yan lahat ang ating magiging pamantayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. So yun ang issue ngayon, yung mali-mali ng kwarta dito sa Antipolo. Kasama kasi ang congressman niyo dati na nakatanggap. Sabi na allegation lang yan. Right? Hindi na siya makasagot ngayon. But yun ang allegations. But sigurado ako sa pagkakilala ko ni Congressman Rendiaga, hindi siya tatanggap ng paletang kwarta sa land control. That's why I'm here supporting Rendiaga for Congressman Antipolo City. Salamat po, Atty. Ay, kung Red naman po. Ang laban po natin ay mabigat po. Debatin ko lahat para sa akin po yan. Pero sana po, kayo magpapatunay na ang Antipoleño po ay mamumulat sa politika, sa pagboboto. Kung sakali mananalo po kayo, ibig sabihin lang po, ang tao po ay namulat na hindi lang po sa pera makukuha ang pagboto ng tao, kundi sa paninindigan at sa totoong serbisyo. Para po sa akin, ang pagbabago ng isang bayan at ang mga datingan na apelido ay ilang dekada na naupo at wala rin naman napupulong tutupad ng mga pangakong serbisyong totoo sa dinadaan lang po sa mga ayuda. Sa akin lang po, ang tunay na serbisyo po ng paglilingkod. Makaupo ka lang po ng 3 term, may ospital na pang-national, ayaw pa isang malugot na kahit na hindi na po kayo tumakbo, tatatak na po ang pangalan niyo dyan. Hindi nyo na ako kailangan lumawak pa ang serbisyo nyo. Isang serbisyo lang po, isang ospital lang po. 3 term, okay na yun. Hindi na ako tatakbo bilang ako sa kalagayan nyo po.
Sana po matupad niyo po yung pangarap niyo maging may tayo po yung mga pangarap niyo. Yun lang po. Salamat po, Tay. Alam niyo po, ayaw ko naman maging ugatan. Alam niyo yung mga ugatan? Yung dito na ako tatanda at dito na rin ako mamamatay. Ayaw ko rin po nung gano'n. So we need transformation. Kaya po ito yung brigada natin sa pagbabago. At isa rin po tayo sa mga gustong paglilingkod ay mapagbigyan din naman yung iba. Ano? Salamat sa wish nyo po, ano, na pagdating ng panahon, meron tayo talagang maipakita na programa, lalo yung proyekto na makakatulong para sa mga mamamayan ng Antipolo. Ito po yung malaking kagalakan na para sa akin. Dahil yung ating advokasya, yung legacy maiiwan natin, ay hindi lamang tatatak sa panahon ngayon, kundi ito'y mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. This is for us. Ang bagay na ito na ating inisip at pinagplanuhan na mayroong direksyon, ito po ay pinapangarap ng mga raming mamamayan Antipolano. Hindi akin ang Kongreso. Ang Kongreso ay pag-aari ng taong bayan. Kaya sa ating pong gagawing pamamahala, ay napakalaga po yung sinasabi na transparency. You know? Kailangan yung accountability malinaw. Dahil yung wala mang maliit na asosasyon, ano po, yung mga homeowners association, sabi ko nga, kapag sila ay nagbayad ng kanilang monthly dues, monthly, tinatanong nila kung saan napupunta yung kanilang ibinayad. Anong expenses, ano ang pinagamitan. Yung pa kayang napakalaking distrito ng Antipolo na mahigit kumulang 250,000 populasyon, eh syempre mga lahat yan ay taxpayer. Ano po, nagbabayad ng buwis, nag-contribute para umasenso at manatiling masila ang Antipolo. Sila pa kaya ang hindi makialam o magtanong kung saan napupunta ang pondo? Ang sagot, malinaw, transparency and good governance. Ang pondo dapat alam ng mamamayang Antipolo. So, yun po, yung ating legacy, ano? Una'y katapatan. Dahil kapag ikay na hindi naging tapat at nagkamali ka sa paggugol, paggastos ng pondo ng Kongreso, malamang walang maayos na proyekto. Ang katapatan ang isang susi ng isang lingkod bayan para mangyari ang tunay na proyektong ating inaasam. Maraming salamat po. Walang pangalaman po natin. Eh, bago po tayo magtanong, ano pong pangalan po taga-saan po tayo? Magandang hapon po. Nicole Rosnera po, taga-Barangay Dalig. Kung may nais lang po akong itanong, sa panahon po ng eleksyon, madalas naririnig ang issue ng vote buying. So ano pong paninindigan niyo tungkol dito? Aray. Aray ko. Anong pangalan mo? Anong pangalan niyo po? Nicole po. Ate Nicole, ikaw nagtanong yan ha, hindi ako ha. Lagot ka. Joke lang. Alam niyo yung vote buying, hindi naman magiging epektibo yan pag hindi natin tinanggap. Pag nanindigan tayo bilang mga mararangal na Pilipino. Alam nyo, sa eleksyon, likas yung estratehiya na gustong makalamang. Alam nyo yung makalamang, gustong hingi ng inyong boto, yung inyong loyalty, eh hindi inyo masagot ng mabuti. At syempre, kapag hindi nyo nasagot ng mabuti, dadaan na yung aandar yung paggamit ng salapi o pera. Para sa akin, ang pagbili ng boto ay isang hungkag na pamamaraan ng isang politiko. Bakit hungkag? Wala ba siyang kakayanan? Wala ba siyang confident sa kanyang sarili na siya ay mananalo kahit hindi bumuli ng boto? Hindi dapat yun.
Kaya mariin ko po tinututulan, yung vote buying, yan po ay labag sa batas. Ano? Yung ikaw ay bumili ng boto at tumanggap para ibilihin ng boto, ito po ay labag sa batas. At bilang mga Pilipino, at bilang mga Antipoleño, nakikita ko, lalo na itong mga leader natin ito, eto, hindi magpapadala sa pera to. Tama po ba? Palakpak tayo na may tigaw! Diba? Hindi kailanman mababayaran ng salapi ang ating dangal bilang Antipoleño. At ang sagot ko, kung may magbigay sa inyo ng pera, bigay naman yun, tanggapin mo. Pero huwag nyo silang iboto. Tama! Salamat po. Ayan, meron pa po ba tayong